Ito po kasi nakasaad sa ating saligang batas, ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Finish or not finish, pass your paper. Ano to? Exam ng grade 3? Doon sa mga sumusubaybay ng impeachment na sinabihan ko na i-cancel nyo muna yung Netflix nyo kasi magandang subaybayan ng impeachment. Huwag nyo pala muna i-cancel. Huwag nyo palang i-cancel kasi madedelay daw ang impeachment sa June pa raw. Yun ang sabi ni Senate President Chis Escudero kasi recess na nila. So wala nang time at magkahalala na. So pagkatapos na ng halalan, saka gagawin yung impeachment. Ngayon, nagsalita itong si Representative Chua who is one of the prosecutor sa impeachment. Sabi niya, dapat sa Senado, bakit ganun ginawa na? Dapat pagkapasa namin sa Senado, dapat forthwith. Dapat ginawa na kagad nila dahil yun ang definition dun sa saligang batas. Which yung definition ng forthwith is right away, immediately, dapat gawin kagad nila. Parang priority siya. Kasi dapat mong gawin eh. Ibig sabihin, priority ka. Kailangan mo na kagad gawin. Magsusupersede siya sa kung ano yung current situation. So, ang sagot naman ni Senate President Escudero is, teka muna, kayo nga sa Kongreso, pinaabot niyo ng 2 months dyan eh. Tapos ngayon, pagmamadaliin nyo kami din sa Senado. Sabi niya, ano yan, grade 3 na pass your paper? Finish or not finished, pass your paper? May point siya doon. Tama nga naman, bakit umabot ng 2 months sa Kongreso? Samantalang last year pa yan pinasa, last year pa may nagreklamo. And bakit umabot ng 2 months? Kasi nag-a-apply din sa kanila yung forthwith eh. Pag may nagreklamo, dapat ipinasa na kagad sa House Speaker para magkaroon ng session at mapag-usapan at may pasa sa Senado. Yun ang tanong. Which is may point siya doon. Bakit nga naman pinaabot pa ng 2 months, di ba? Ngayon, maraming kasing tayong naririnig the last 2 months na kasi hindi umuusad kasi kulang daw ang suporta. Wala pang pumipirma. Hindi sila makakalap ng I think 1/3 ng total number of House Representatives. Yun ang parang naririnig nating excuse. So ngayon, yun nga sabi ni Chis Escudero, so may point siya doon na bakit nga naman pinatagal sa Kongreso. And yet, hindi niya pwedeng gawing same excuse yun sa Senado. Kasi nag-a-apply din sa kanya, may mandato rin siya, nag-a-apply din yung forthwith na yun. So, hindi niya pwedeng sabing, kayo, nagpapetik-petik lang kayo, tapos ngayon kami pagmamadalian nyo. So, parang niyang sinasabing, ibang tao ka, tamad eh. So, kami, okay lang din na maging tamad. Parang ganun yung logic na iniisip niya. Hindi yun ang gusto kong marinig sa isang Senate President eh. Ang gusto kong marinig, dapat sinasabihin niya is, kung sa Kongreso, pinatagal nila, pinabinbin nila ng 2 months, dito sa Senado, hindi mangyayari yun. Dito sa Senado, once na-receive na namin, gagawa na kagad namin paraan, magkakaroon na kagad, at talakayan na kagad namin. Forthwith. Yun ang gusto ko, yun ang dapat kong marinig sa kanya. Kaya hindi pwedeng mag-apply sa kanya yung excuse na naging na sa Kongreso nga pinatagal nyo, di ba? Kung ang thinking mo ay service, dapat ganun yung mandate mo. Hindi ka mag-create ng excuse. Nag-create ka agad ng excuse eh. Pero malinaw naman yung mga explanation niya. So marami nagsasabi na kailangan ng special session. Kasi nga tapos na yung session ng Senado. So kailangan ng special session. Sabi naman niya, bakit namin gagawa ng special session? Ituturing namin itong isang regular na impeachment. Hindi namin kailangan ng special session. So malalaman
malaman natin kung merong magtutulak ba or merong magpupursue ng special session yan. And, kasi malinaw naman yung mga pointos na sinabi ni Chis Escudero tungkol sa proseso. Pero ang binabanggit niya kasi doon nga is impeachment ng nakaraan. Yung din ang sinusunod niya. Kumbaga, yung kung ano yung naging tradition. But not necessarily na kailangan mong gayahin eh. May mga scenario na kailangan mong mag-create ng unprecedented move. History is being made ngayon eh. So may mga kailangan na baka kailangan mo ng special session, kailangan mo ng special case scenario na hindi not necessarily tumataliwas sa saligang batas, di ba? So katulad nga niyan, kung kailangan ba ng special session, bakit hindi ka ng special session? Pero kasi kailangan maraming tao ang gusto na ituloy na at wag nang yan, no? Kasi ang mga supporters ng Pro Duterte obviously ayaw niyan. Mga supporters naman ng PBBM, sila yung magpupurso niyan. Yung ngayon kung sino ang mas maingay at mas para mapurso magkaroon ng special session, kailangan magkaroon ng situation na kung saan ang ingay na talagang kumbaga hindi na kontento, kailangan na talagang isulong to. Special session na kailangan. Yun yung mga special scenario. So sa tingin ko ngayon, hindi ko pa marinig yung special, yung ingay na kailangan. Hindi ko pa marinig yung tulak or panawagan ng taong bayan. Hindi ko pa marinig. Wala pa akong naririnig na parang hindi pa enough. Panawagan lang yun ng mga supporters. At wait and see ako. Gusto ko kasing makita yung ano ba yung merong sistema sa kung paano bang galawan. Kasi hindi pa naman ako masyadong eksperto dyan sa sistema ng Pinas. Gusto kong malaman para ma-compare natin dito sa US, which is kasi I think meron akong special scenario or special situation na pwede kong ma-compare kung ano yung meron, kasi ganun ang situation kasi dito ngayon kay Trump is marami ring maraming issue eh. So pwede nating ma-compare yung mga nakaraang impeachment, saka natin pag-usapan kung ano yung dapat bang baguhin sa Pinas, kasi maraming kailangan baguhin sa Pilipinas eh. Anyway, yun lang mga nerds ang aking quick reaction. Nakatatapos ko lang mag-jogging. So by the way mga nerds, lagi kong pinapaalala, kailangan nyong magkaroon ng regular routine na exercise para sa ating pangangatawan. Kailangan priority natin ang ating health. Lagi kong pinopromote. I'm very vocal advocacy. So yun nga, kung agree ba kayo na kailangan ng special session para matuloy na itong impeachment ni VP Sara? Sino ba ang dapat sisihin at madedelay ngayon sa Senado? Sino ba ang dapat sisihin? Ang Kongreso na pinatagal ng 2 months, ang Senado na hindi tinalakay at umabot na ng recession? So ano sa tingin nyo? Comments down below mga nerds. Pag-usapan natin kung ano yung mga suggestions, comments, reaction nyo, and we'll see you on the next episode.